Espesyal ang naging pagbisita ni Leonard ngayong araw sa Red Cross Baguio City Chapter. Ito na kasi ang ika-21 beses na magdodonate siya ng dugo. Kwento niya, naging panatan niya na raw ito simula pa noong 2019. Giving back, yun. And parang yun yung way mo para makatulong sa ibang tao. Without any kapalit. Kasabay niya ring nag-donate si Gerson na isang maintenance worker. Bukod raw sa benepisyo sa katawan, iba rin daw ang saya na makatulong sa ibang nangangailangan ng dugo. Everyday nakita ko doon sa hospital, everyday na may taong nangangailangan ng dugo. Sina Leonard at Gerson ay kabilang sa mga regular na blood donors ng Red Cross Baguio City Chapter. Pero ayon sa Red Cross, kulang pa raw ito sa demand ng dugo. Hindi lang yung Baguio City residents yung kinikater natin. So kung titignan mo, kulang pa rin kasi nga po may mga nearby provinces tayo na siniserve din natin. Sa Baguio City, mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, umabot na sa 2.36% ang naitalang nakapag-donate ng dugo. Mas mataas yan ng 1.36% kumpara sa target na population na 1%. Kung susumahin ang total na populasyon ng Baguio, aabot raw ito ng higit sa 300,000. Kung ang target ay 1%, tinatayang nasa 3,000 katao ang inaasang makapag-donate ng dugo. Demands talaga ang dami. However, kahit masasabihin mo ang dami pa rin nag-donate, in fairness, ang dami nag-donate pa rin naman dito sa PGH. Pero ang dami rin kasi nag-demand. Ilan sa mga nangangailangan ng dugo ang mga dengue patients na bumaba na ang platelet count. Ang buhay lang kasi ng platelets natin, kapag nag-donate mo is 5 days. So, kailangan mo consume or mag-transfuse na yung platelets na yun for 5 days para at least masabi natin na nagamit. Talagang naghahanda lahat ng mga blood bank, blood center, blood services facility na everyday dapat meron tayong stock ng platelet concentrate, which is yun ang kailangan kapag may dengue po tayo. Patuloy naman ang paghikayat ng BGHMC at Red Cross sa mga residente na mag-donate ng dugo kasabay ng pagdiriwang ng World Blood Donors Day. 18 hanggang 60 taong gulang, may 50 kilos na timbang at malusog na pangangatawan ang mga maaaring mag-donate. Dahil ang bawat donasyon ay pag-asa para sa buhay ng kapwa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.